Okay, Romans chapter 6, Roma, Kabanatang 6, 4 to 6. 4 hanggang 6. Roma, Kabanatang 6, 4 hanggang 6. Tayo nga'y nagaglibing, nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kalulatian ng Ama, ay gayon din naman tayo makalalakad sa panibagong buhay. Sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na maguli, na nalalaman natin na ang datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay magiba nang sa gayoy huwag na tayong maalitin pa ng kasalanan. All the men, you are came from first Adam. Lahat ng mga tao ay galing sa unang Adan. But through water baptism, today we are belong to last Adam, Jesus Christ. Pero sa pamamagitan ng bautismo, tayo naging kabilang sa huling Adan na si Yesu Kristo. Because through water baptism, our old man died with Jesus Christ on the cross. Sa pamamagitan ng bautismo sa tubig, ang ating lumang pagkatao ay namatay kasama ni Kristo sa krus. And then we joined to Jesus Christ when Jesus Christ died from water. At tayo po'y nabuhay din kasama ng ating Panginoon sa ating pag-ahon sa tubig. That's why we'll be dead from this in the last time. Kaya naman sa huling araw, tayo muling mabubuhay mula sa mga patay. But eternity, there's no life. Pero sa ating sariling karunungan ay wala pong buhay. Also, in the practical water baptism, there's no life. Wala rin pong buhay doon sa nangyayaring bautismo sa tubig mismo. Through water baptism, we have to kill our old man. Sapagkat kailangan nating patayin yung ating datihang pagkatao sa pamamagitan ng bautismo sa tubig. And then also, we have to destroy this simple body through water baptism. At kailangan nating patayin yung ating makasalanang kaisipan sa pamamagitan ng bautismo sa tubig. Because if we are not kill our old man and then destroy this simple body, we cannot set free from the slave of the sin. Sapagkat maliban po na patayin natin yung ating datihang pagkatao at yung ating makasalanang katawan, ay hindi po tayo mahiwalay doon sa makasalanang kaisipan. And then we cannot serve to God as God's righteousness. At hindi tayo makapaglilingkod sa Diyos sa kanyang katwiran. Now, we need long story, diba? Now we study from Genesis chapter 1, long story, because I want to explain, and then you understand about the old self, old man. Totoo nga po na sa ating pinapag-aralan ay nag-umpisa tayo sa mahabang kasaysayan katulad ng Genesis, sapagkat ang layunin po ng ating pag-aaral ay para maunawaan natin ang ating lumang pagkatao. We all came from first man Adam. Lahat po tayo ay galing sa lumang Adan. This body also came from Adam. Also, our soul connect to first man Adam. Kung paano ang ating katawan ay galing sa unang Adan, ganoon din po yung ating datihang pagkatao. This old man is myself, my soul, myself. Yung datihang pagkatao na ating pinapag-aralan ay ang ating sarili. Because still belong to first man Adam, sino, that's why we call old man. At dahil nga po tayo po ay kabilang sa unang Adan na makasalanan, kaya naman tinatawag natin itong datihang pagkatao. But by faith, by the pananampalataya, ourselves died with Jesus on the cross. Already, he became new man. Pero sa pamagitan ng ating pananampalataya, itong dating pagkatao natin ay nasamang namatay ng ating Panginoong Kristo at tayo nag-isang bagong nilalang. From that point, our Lord Jesus Christ live in us. At mula roon ay nabubuhay na sa atin si Yesu Kristo. And then finally, we live from this with Jesus Christ. At sa katapusan, tayo po'y muling mabubuhay kasama ng ating Panginoong Yesu Kristo. That's why maybe you understand next time, you understand, but this time very hard to understand about your old man, old self.
Maaring ito sa kalaunan ay ating maunawaan, pero kailangan din natin maunawaan ang tungkol sa ating lumang pagkatao. Maybe so much confusion about who's the old man, who's the simple body. Siguro ay nagkakaroon tayo ng tinatawag na ibang kaisipan. Ano ba yung tinatawag na datihang pagkatao at makasala ng katawan? That's why we need a long story about long explanation. Also, again, we have to try to understand this one. Yan ang dahilan kung bakit inuulit-ulit natin yung mahabang kasaysayan upang mas lalo nating maunawaan ang lahat ng bagay. Thanks God, because God is good. He created us according to His image and His likeness. At nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat nilikha niya tayo ayon sa kanyang wangis at larawan. There's no sin, no evil. We are good, like as God Himself. Walang anumang kasalanan, walang anumang gawang masama. Tayo po'y nilikha ayon sa kanyang wangis at larawan. Even though Adam and Eve, before commission to God, they were naked, but they are not ashamed. Kaya naman nakita natin na bagaman si Adan at si Eva ay nalikha ng Diyos na wala po silang anumang saplot sa katawan, pero hindi sila nakaranas na anumang hiya. They didn't operate in God because they have no sin. Hindi rin po sila natatakot umarap sa Diyos sapagkat wala silang anumang kasalanan. Also, even though in their body, there's no like a sexual mind, the physical mind. At maging sa kanilang katawan ay wala po silang nararanasan o nararamdamang pakikipagtalik sa kanilang kapwa. Last time, my granddaughter visited Philippines and Korea. At nung nakalipas na panahon ay nakaranas po yung aking apo na bumisita sa Pilipinas at sa Korea. On just 2 years old, diba? But sometimes, like this, lay down on the ground and then her body is moving and there's something like as an adult. Pero nakita ko at napansin ko sa aking apo na bigla na lang siyang humiga at ginagalaw niya yung kanyang sariling katawan na parang galaw ng isang matandang tao. That's why even the parents and then we understand there is physical body's intention about sexual mind. Ibig sabihin, kahit na isang bata pa lamang, ay meron na silang pakiramdam tungkol doon sa mga ginagawa ng mga matatandang tao sa pakikipagtalik. Of course, she's different from adult mind, sexual mind, but in the body, there's same intention. Maari nga po na kakaiba naman talaga yung nararamdaman noong isang batang maliit sa isang matandang tao tungkol sa pakikipagtalik. Pero sa katawan ng isang tao, meron na silang pakiramdam. Even though, man, small baby, not yet 1 years old, but sometimes their important places become big. Di po ba, napapansin po natin na kapag ang isang batang sanggol na lalaki, kahit sanggol pa lamang, pero nagkakaroon siya ng tinatawag na ibang pakiramdam doon sa kanyang pribadong bahagi ng katawan. They will know like as adult sexual mind. Pero tandaan natin, yung mga ganung bata, hindi pa nakakaranas ng gusto na makipagtalik. But it is came from first man Adam. When Adam commissioned to God, that kind of physical intention, desires came to us. Pero magiging maliwanag sa atin na matapos magkasala sina Adan, yung ganong klase ng klaseng kaisipan at pakiramdam ay naipasa sa atin ng mga tao. Not only sexual mind, you want to sleep and you want to eat. You want to buy something for all the body. Ibig sabihin, hindi lamang po pakikipagtalik, kundi maging ang ating bisyo ng pagtulog, mga bagay na gusto nating gawin, mga bagay na gusto nating kainin. That's why we have to kill also this simple body on the cross. Yan ang dahilan kung bakit kailangan din nating patayin yung ating masamang bagay na ginagawa ng ating katawan doon sa krus. For the redemption of our body, resurrection. Para po yan sa ating tinatawag na katubusan at muling pagkabuhay ng ating katawan. Already I told you, our soul can be saved by the only blood of Jesus Christ. Ang ating kaluluwa ay maliligtas sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Hallelujah. Amen. But our body, the resurrection of our body, we need the body of Christ, Word of God. Pero para po doon sa muling pagkabuhay ng ating katawan, ay kinakailangan natin yung katawan ni Kristo, yung salita ng Diyos. The Word became flesh of Jesus Christ, and then Jesus Christ fully
obey to God. Kung paano ang Logos ay naging katawan ni Kristo, kaya naman naroon ang kanyang lubos na pagsunod doon sa salita ng Ama. We have to follow also the way of Jesus Christ. At yan din ang dapat na maging daan natin ang pagsunod. We have to merely accept the word of God, and then this word of God have to be our life, our body. Kailangan nating tanggapin ang lubusan ng salita ng Diyos at ito mismo maging buhay at ilaw ng ating katawan. Of course, we cannot obey to God fully, 100%, but it is important our mind. Tunay nga po na hindi natin kayang lubusin na 100% ng pagsunod sa Diyos. Pero ang pinakamahalaga ay ang ating kaisipan. If you are in Christ Jesus, you want to obey God's commandments. Sapagkat kung tayo patuloy na nasa Kristo, naroon ang ating pagsunod sa kanyang mga utos. What is God's commandments? Love your God and love your brother and sister as yourself. Ano ang utos ng Diyos? Mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. That is new commandments from Jesus At Christ. alam natin na yan ang bagong utos na galing mismo. But Jesus said, but this is new commandment. But from the beginning, it was only one God's commandment. Maari nga po na ito'y inuutos na bago ng ating Panginoon, pero ang utos na ito'y naroon na utos ng Diyos. Because God created us according to image and His likeness. God give to us His love. At dahil nga po, tayo pinilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis at larawan, kaya ibinigay niya sa atin ang kanyang That's pag-ibig. why all the parents really we love our own children, Yan ang dahilan kung bakit ang mga magulang ay minamahal nila ang kanilang mga anak. but not love others. Only myself and my family. Pero di po ba yung pagmamahal ng magulang ay para lamang sa kanilang sariling pamilya at hindi sa iba? But when this simple body died, we can be one body. Pero alam niyo po ba na kapag namatay yung ating makasalanang katawan, kaya na nating mahalin ang bawat isa. Now, we have all different mind, but different souls. Bawat sa po sa atin ay may iba't ibang klaseng kaisipan at iba't ibang klase ng kaluluwa. But if our old man died and become new man, when we get mind of Jesus Christ, we are already one mind. Pero kapag ang ating kaisipan ay namatay at tayo po'y mamuhay kasama ni Kristo, magkakaroon tayo ng isang And kaisipan. then when our simple body died, we can be one body through word of God, like as body of Christ. At kung mamamatay ang ating makasalanang katawan, tayo po'y mag-iisang katawan ni Kristo at magiging tunay na katawan. That is true church body of Christ. At yan ang tinatawag na tunay na iglesia, tunay na katawan Only ni Kristo. in this kind of church, there's Jesus Christ and God. At ito lamang ang iglesyang patuloy na tinataglay si Kristo at ang Diyos. That's why please you try to understand about the old self, old man. Kaya naman pilit nating unawaing mabuti yung ating datihang pagkatao. For yourself, also for your family, also for your members. Hindi lamang yan para sa iyong sarili, kundi para sa iyong pamilya at para sa iyong iglesia. That's why much better all the time, much better you preach the gospel to your members. Same message, it's okay. Because our members, they receive the word of God from here and from us. Kaya naman mas maganda po na ulit-ulitin nating ipangaral ito sa lahat ng mga taong ating pinapangaralan sapagkat karamihan ng mga tao, maging ang ating mga miyembro, pinapasok dito, ilalabas dito. But one day, diba, after 2 years, at least one day, they'll understand and accept word of God. Pero maaring na pagkatapos ng 2 taon, ilang taon ng pag-aaral tungkol dyan, maintindihan niya nila ang salita ng Diyos. Okay, it is problem. Sin, diba? Sin from Garden of Eden. Ang pinakamahalaga ngayon sa pinapag-aralan natin ay yung kasalanan. Romans chapter 6, what is sin? Sin came from first man Adam, but wage of sin is death. Roma, kabanatang 6, ang sabi doon na yung kasalanan yun ay galing sa unang Adan, pero ang pinaka-kabayaran niyan ay kamatayan. It is God, diba? God said, all the sinner must die, will die. Na sa kalooban ng Diyos, lahat ng makasalanan ay dapat mamatay. Separate from God, our spirit die. Na tayo nahiwalay sa Diyos, ang espiritu natin ay namatay. Our soul also die because of the evil one. Na yung ating kaluluwa ay namatay dahil doon sa masama. There's no word of God. Walang salita ng Diyos. Also, simple body, there's devil. In our body, there's devil. Ibig sabihin doon sa ating Devil spirit. makasalanang katawan ay naroon ng diablo, naroon ng spirito ng diablo. That's why we have to kill our old man also
destroy this simple body. Yan ang dahilan kung bakit kailangan nating patayin ang ating lumang pagkatao at patayin din yung ating makasalanang katawan. It is salvation. Because God asking to us only one, you must die. Iyan ang tunay na sinasabing kaligtasan. Kaya kailangan nating isang pamamaraan ang mamatay. But not suicide, but not suicide. Pero hindi dapat tayo magpakamatay. Thanks God, because last time, Pastor Ajing was not die by suicide. Pero alam niyo po ba, sa paniniwala ko, hindi po namatay si Pastor Jing sa pagpapakamatay. Really, I understand about depression and mind. Naunawaan ko yung kanyang karanasan bilang isang depresyon sa kanyang kaisipan. Just by depression, only just like as on the world, this small layer, and then but maybe he could not die. Maari nga po na naranasan ng kapatid natin na magpakamatay o yung talagang kunin ng kanyang sariling buhay, pero sa ganitong kababa at ganitong kalaki po na pako, hindi siya pumamatay. That's why so much by the stress and depression, she just got epilepsy or something problem. Pero maari nga po ng panahong iyon ng kanyang pagbabalak sa kanyang gawin, nakitli ng kanyang buhay, sa sobrang kanyang pag-iisip at depresyon sa kanyang kaisipan, ay inatake siya ng kanyang epilepsy at hindi na siya. That's why he died after bedside, just sit down. Kaya naman, namatay ang ating pong lingkod ng Panginoon doon sa kanyang mismong gilid ng kama na nakaluhod po. We are all sinners. We must die, but not suicide. Kaya po, lahat po tayo na mga tayo makasalanan na dapat tayong mamatay. Pero, hindi tayo dapat magpakamatay. Thanks God. God sent to us Jesus. His son Jesus, let him die on the cross. Pero salamat sapagkat isinugo niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang mamatay sa krus. Jesus became man, diba? Not Adam, man. Na si Jesus ay nagkatawang tao. Siya yung tinatawag na huling Adan. We really understand. It's me. Jesus became me. It's me. Ibig sabihin, yung pagiging katawang tao ni Jesus Kristo ay lumalarawan sa atin. Tayo yun. Because to the God, there are so many people in the world, but only two men. First man, last man. Sapagkat sa libutan ay napakaraming tao, pero sa mata ng ating Panginoon, dalawa lamang klase ng tao, unang Adan at huling Adan. Unbelievers, all the unbelievers, they are belong to first Adam, first man. Kaya nga po yung mga hindi mananampalataya, sila po'y kabilang sa unang Adan. But after we are nearly be born again, you are belong to Jesus Christ, belong to Jesus, last Adam, last man. Samantalang tayo, na matapos tayong may panganak na muli, hindi na tayo kabilang sa unang Adan, kundi kabilang na tayo sa huling Adan. Romans chapter 5, diba? From the one man, the sin into the world, and then man died. Roma 5:12, sa pamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan, at sa pamagitan ng kasalanan ay lumaganap ang The kamatayan. same way, through the one man, Jesus Christ, the grace of God, salvation came to us. Ganon din naman na sa pamamagitan ng isang tao, yung kaligtasan at biyaya ay dumating sa atin. All men died in the first Adam, and then all men need saved from the sin in the last Kung Adam. paano ang lahat ng tao ay namatay sa pamagitan ng unang Adan, pero ang biyaya at kaligtasan ay dumating sa pamagitan ng huling Adan. Only just God asking to us faith, but hey, just believe. At ang tanging hiniling lamang sa atin ng Diyos ay pananampalataya. Kailangan nating manalig. Just believe. Death of Jesus is your death. Na kailangan tayong manalig na si Jesus ang ating kamatayan. Jesus became new, and you died on the cross with Jesus. Na si Jesus ay tayo, na tayo dapat mamatay kasama ni Kristo sa krus. When Jesus Christ died from death, already you died from death, and you will join to the resurrection of Jesus. At kung si Jesus Kristo naman ay muling nabuhay, tayo rin ay muling mabubuhay. Kaya naman kasama tayong muling mabubuhay ni Kristo. Only God asking to us, die on the cross. At ang tanging hiningi sa atin ng Diyos ngayon ay mamatay doon sa krus. That's why you have to really understand, I am sinner. We are all sinner. Kaya kailangan natin maunawa mabuti na ako'y isang makasalanan. Ako'y makasalanan. God is holy God, but we are really sinner, totally sinner. Samantalang ang Diyos ay isang napakabanal. Samantalang tayo lubos na makasalanan. By the Holy Spirit, by the grace of God, time to time, you can see you are how much sinner. At sa tulong ng Espiritu Santo, sa biyaya ng ating Panginoong Jesus, tayo po'y makakaunawa na kung gaano tayo makasalanan. People, I did not understand this gospel of cross, diba? I am proud myself.
bago ko nga po maunawa mabuti yung mabuting balita tungkol sa krus, naging mayabang ako sa aking sarili. But this time, nearly I hate myself. Pero ngayon, sa kasalukuyan, ako'y galit sa aking sarili. Because God made me remind people my mistake. When I angry to family, others, by my old man. Sapagat dati nga po, gano'n na lamang yung nagiging galit ko sa aking pamilya, sa mga tao na nasa aking kapaligiran. At the time, stronger is still alive, my old man. That's why there's no character of God, Jesus Christ. Ibig sabihin, mas nananalig sa akin ang pamumuhay sa aking lumang pagkatao at wala doon yung katangian ni Kristo. Double mind, diba? Double mind. In front of the members, oh, I am pastor, I am missionary, good. But at the back of the God, I am really very, very dirty. Sa harapan ng mga mananampalataya, ng mga membro, ako'y mabuti, ako'y isang pastor, pero sa pagtalikod, ako'y napakasama. I know, nearly I am king of the Pharisees, double mind, the white faint tombs. At may tuturing ko ang aking sarili na hari ng mga Pariseo, sa labas malinis, pero sa loob ay malinis. Nearly I believe my old man already died on the cross. Pero ngayon ako'y naniniwala ng aking lumang pagkatao ngayon ay namatay na sa krus. That's why I not trust myself. Kaya hindi ko na hinahatulan ng aking sarili. I know myself. I cannot keep any promise. I cannot keep any mind to God. Kilala ko rin ng aking sarili na hindi ako marunong tumupad ng aking pangako at hindi ko magagawa lahat ng bagay na sinasabi ko sa Diyos. Every on January, diba, I decide, oh God, from this year, I really serve to you, reading Bible, prayer, like it's. But after 3 days, already no more that mind. Kapag January nga, ay lagi ko sinasabi, Panginoon, ganito na magiging gawin ko sa iyo. Ito na yung mga bagay na binabala ko sa iyo. Pero pagkatapos ng 3 araw, we are all same, diba? Because you are man, not God. Pero ako alam kong lahat tayo pare-pareho sapagkat hindi tayo Diyos, tayo tao lang. That's why after our old man, it can be nearly humble to others and humble to God. Kaya naman kung mamamatay ang ating lumang pagkatao, patuloy tayong magpapakumbaba sa harapan ng tao at sa harapan ng Diyos. We cannot judge other brothers and sisters. Hindi na natin nahatulan ng ating mga kapatid. Because I know I am nearly sinner. Sapagkat maunawa natin mabuti na mas makasalanan tayo sa kanila. This is not my joking. All the time I told you, I am great sinner in the church, diba? It's true, me. I know my sin. Alam niyo po na hindi ito isang biro lamang kapag sinasabi kong ako ang pinakamakasalanan sa ating church. Because I am pastor and missionary, and I reading Bible, and then I understand. I understand some Bible, but bad. I have evil mind, double mind. Totoo nga na ako isang pastor at isang misyonaryo at binabasa ko ang Biblia at meron naman talaga akong naunawaan, pero sa totoo lamang na ako isang pinakamasama at walang kabutihan sa akin. That's why all the time I remind myself, our older members, they are really good believers more than me. Kaya lagi kong pinapaalalahanan ng aking sarili, alam mo ba na mas mabuti sa iyo ang mga miyembro? All the time I remind I am the most smallest believers in our church. At pinapaalalahanan ko ang aking sarili, ikaw na ang pinakamasamang mananampalataya sa iglesia. Because myself, old man is not important, already died. Sapagkat alam kong hindi mahalaga ang aking lumang pagkatao sapagkat ito'y patay na. Of course, still I can see my old man, diba? But thanks God, because when I see my old man come to the cross and every day die. Patuloy ko pa naman nakikita ang aking lumang pagkatao, pero ang ginagawa ko ay bumabalik ako sa krus ng ating Panginoong Kristo at namamatay. Like as Apostle Pablo he said, diba, every day I am dying on the cross. Kung paanong si Pablo ay sinabi niya na araw-araw ako'y namamatay. Because every day also he saw his old man, simple mind, and then some other mind. That's why he said, I am dying on the cross all the time, every day. Sapagkat maliwanag na sa kanyang mga sinasabi na araw-araw niyang nakikita yung kanyang lumang pagkatao, yung kanyang pagiging makasalanan. Kaya naman sinabi niya araw-araw ko'y namamatay sa krus. Please remind, only God asking to us die on the cross with Jesus. Kaya naman alalahanin natin lagi sa lamang nais ng Panginoon na tayo dapat mamatay kasama ni Kristo araw-araw. But not suicide by faith with Jesus on the cross. Pero ito hindi sa pagpapakamatay mangyayari, kundi mamatay kasama ni Kristo. Thanks God, because God put Pastor Rajing and then God Bishop Hospital.
Kaya naman naniniwala ako na ang Diyos ay tinatanggap ang spirito ni Pastor Reggie. Maybe people she died really repent and then really depend on Jesus Christ. Maaring bago siya mamatay, naroon yung kanilang pagsisisi at tunay na pagnanais na makasama si Kristo. Yeah, Genesis chapter 3, Genesis 3, verse 14, 15. 14 hanggang 15. Ang sinabi ng Panginoong Diyos sa Ahas, sapagkat ginawa mo ito, ay sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop, at ang higit sa bawat ganit sa parang. Ang iyong tiyan ay ilalakad mo, at alabok ang iyong kakanin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. At papag-alitin ko ikaw at ang babae, at ang iyong binhi ang kanyang binhi. Ito ang dudurog sa iyong ulo, at ikaw ang dudurog sa kanyang sakong. Adam and Eve, after commission to God, they become like as one body with devil. Adan at Eva, ay yung kanilang katawan ay naging isa sa Diablo. Yeah, that's why on your belly you shall go on the ground, on the ground. Iyan ang dahilan kung bakit ikaw ay lalakad sa pamamagitan ng iyong tiyan. Yeah, what's ground? The dust. Our body, because our body came from dust. Ibig sabihin nito, yung lalakad sa babaw ng lupa, yung tao. And then God allowed to devil eat our body, eat the dust all the day of your life, all the day. At pinayagan din ng Diyos ang Diablo na kanin ng ating katawan, araw ng ating mga buhay. Yeah, but verse 15, diba, the woman's offspring will come and destroy your head, and will judge you. Pero sinabi dito na yung bini ng babae ang dudurog sa kanyang ulo. Yeah, only Jesus Christ the offspring of the woman. Tandaan natin, si Jesucristo lamang ang tanging bini ng Yeah, babae. all the men, except Jesus Christ, all the men, you are offspring of the men. Sapagkat maliban po kay Jesucristo, lahat ng tao ay binhi ng lalaki. Yeah, because we have all father. Sapagkat lahat po tayo may physical father. meron tayong physical na tatay. Yeah, but Jesus Christ, the word spirit become flesh. Yes, no physical father. Samantalang si Jesucristo, yung spirito na salita ng Diyos ang naging kanyang katawan, wala siyang tatay. That's why the Virgin Mary, diba, she had no relation with other men, but conceived by the Holy Spirit. Kaya naman, yung dalagang si Maria ay ipinagbuntis yung si Jesucristo kahit wala po siyang asawa. And then verse 17, and then God said to Adam, and curse this the ground for your sake. And then in toil you shall eat and all the day of your life. At doon sa 17, sinabi ng Diyos kay Adan, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na inutos ko sa iyo na sinabi, sabi doon, sumpain ng lupa dahil sa iyo. The body of Adam, our body also cursed, and then also even the ground. Ibig sabihin, yung ating katawan, yung katawan ni Adan ay naisumpa magiging Please lupa. you try to understand about spiritually, not like as other story. Ibig sabihin po nito, hindi lamang yung kasaysayan ang dapat nating maunawaan, kundi maunawaan natin yung spiritual na ibig And sabihin. then verse 18, diba, both sons and teachers, it shall bring forth for you. Sinabi dito, ay sisibol niya on sa iyo ay ang mga tinik at mga dawag. What is the sons and teachers? That is image of the devil. At yung tinig at dawag na yon ay kumakatawan sa larawan ng Diablo. Yeah, like as devil spirit will stay in your body. Ibig sabihin, yung spirito mismo ng Diablo ay mananatili sa iyong katawan. Yeah, and then finally, verse 19, you will came from the dust, and then you will go back to dust. At ikaw ay alabok na nagmula, kaya naman sa alabok ka rin uuwi. This go back to dust, diba? Later, some more explain to you about the tabernacle in the Garden of Eden. At muli pa ipapaliwanag sa atin yung tabernakulo na nasa hardin ng Eden. Yeah, because the original word is different. Of course, the most holy place, heaven, diba? Heaven, spiritually heaven. Ang original na salita, yung tinatawag na dakong kabanal-banalan ay yung kalangitan. Yeah, but holy place, Bible said, it was apart, dust. Samantalang yung tinatawag na dakong banal ay tinatawag na sa original na salin ay apar o lupa. Yeah, Alam because po, what is dust? Dust is on the here, diba, on the not ground between heaven and earth. This is place of the dust.
Ibig sabihin, yung lugar na kung saan nandoon yung alabok ay yung pagitan ng langit at lupa. Yeah. God said to Adam, you will go back to dust because you came from dust. Sinabi ng Diyos kay Adan, ikaw ay galing sa alabok at babalik sa alabok. Yeah, which means I'll save you by the Christ Jesus. Ibig sabihin lamang noon, ikaw ay niligtas ko sa pamagitan ni Kristo Jesus. You will not go out from the tabernacle. Hindi ka alis doon sa tabernakulo ng Diyos. Yeah. Okay, just memo please. Job chapter 30. Job 7 and 8. Job 30, 7 hanggang 8. Maybe you understand about what's the meaning of the sons and thesis. Sapagkat alam ko po na hinahangad ninyong maunawaan yung tinik at dawag. Yeah, verse 7 said about sons and thesis. At binabanggit nga po dito yung dawag at tinik doon sa talatang 7. Yeah, but how about what is the place of sons and thesis? Pero dito, ano po yung sinasabi nila na tungkol sa dawag at tinik? The place of the sons and thesis, this third end, but third end, original word is erech. Pero ito po, ang original na salin po dito ay erech. Different original word, aparu, adama, erech. Ibig sabihin po, iba po yung salitang apar, adama, apar, erech. The aparu, adama, erech. Apar, adama, erech. Later we see also Isaiah chapter 55 verse 17, verse 13. Isaiah 55:13. This one says about in the last day, but last day God will remove sons and teachers, and then the good myrtle will come out. Nasa huling araw, alisin ng Diyos yung dawag at tinik at papalitan niya ng isang mantil. And then Judges chapter 9, 8 to 15. Hukom 9. You understand about the meaning of the spiritual meaning of the sons and teachers. Makikita po natin dyan yung ibig sabihin ng spiritual na ibig sabihin ng dawag at tinik. After Judges, Gideon died. This chapter 8, chapter 9 is the story of the Gideon's sons. Ito po yung tinatawag na anak ni Gideon sa Hukom Kabanatang Siyam. One day, Gideon's son named Abimelech killed other 70 brothers and sisters. Na kung saan itong anak ni mismong Gideon na si Abimelech ay pinatay niya yung kanyang mga kapatid na 70. Only one survived Jotham, and then Jotham said to people, this one. At si Jotham lamang po na bunsong anak ang nabuhay. At ito po yung kanyang sinaysay sa mga tao. He said, if you ask me to olive tree, you will be our king. How about olive tree? Sinabi niya dito na kung inyong makikita yung aming hari, ano ang gagawin at sasabihin niyo sa kanya? Spiritually, in the Bible, olive tree is shadow of the Holy Spirit. Really good tree. Pero alam niyo po ba na yung mismong mabuting puno na yon ay laging kumakatawan sa Biblia sa banal na spirito? Yeah, but he said, no, I'll not be your king because I'll make good oil. Pero sinabi niya dito, sinabi doon ng puno ng olibo na hindi ako pwede maging hari sapagkat ako ang tagabigay sa inyo ng langis. Verse 10 says about fig tree, okay, please come, you will be our king. At pagkatapos naman sa 10 ay yung puno ng igos, sinabi nila, halika at maging hari ka sa amin. Yeah, but how about this fig tree? What's the meaning of fig tree? Today, Israel tree is fig tree. Tandaan natin, ang igos po ang tinatawag na pambansang puno ng Israel. This fig tree, there's no flower. Only flowers in the inside fruit. Alam niyo po ba na hindi namumulaklak kahit na namumunga ang puno ng igos, hindi po ito namumulaklak sapagkat yung mismong bulaklak ng puno na yon ay nasa loob ng bunga. Yeah, that's why today this fig tree is Israel's
3 because that is they understand about meaning of the victory spiritually. Yan ang dahilan kung bakit ang pambansang puno ng Israel ay ang puno ng igos sapagkat naiintindihan nila kung anong spiritual na ibig sabihin ng igos. Verse 12 says about the vindi, but the grape tree, you will be, please come and be king. At pagdating naman sa 12 ay ang puno ng ubas. Sinabi niya, halika at maghari ka sa amin. Yeah, but how about, he said, no, I want to be new and good wine. Pero sinabi niya dito, hindi ako pwede sapagkat ako'y magbibigay sa inyo ng alak. Saying today, being good Christian, through body of Christ, we don't like to be king, like as high position people in the world. Ganun din po mga Kristiyano, sa kasalukuyan, ayaw po nating maging hari sa lahat ng mga mananampalataya. But verse 14, how about the sons and teachers, the bramble means, the sons and teachers, he want to be king. Pero pagdating doon sa 14, sinabi po ng kahoy doon sa dawag, maging hari ka sa amin. Yeah, but he said, okay, I'll be king, I'll be your king, but after I'll be king, and then I'll burn you, everyone. Pero sinabi noong dawag ay, sige, papayag ako na maging hari sa inyo, pero kayo'y aking lalabasan ng apoy. Yeah. Please, you understand, sons and teachers, that is shadow of the devil. Kaya nga po magiging maliwanag sa atin na yung dawag at tinig ay kumakatawan spiritually sa diablo. Yeah, after Adam and Eve obeyed to the devil, Satan, this Satan spirit come to our body. Kaya matapos po na sumunod si Adan at si Eva sa tinig ng diablo, yung kanyang spirito ay nasa ating katawan. That is, when our soul connect to this, sons and teachers become our old man. Kaya nga po kapag ang ating kaluluwa ay sumanib doon sa dawag at tinig, ito po yung tinatawag nating lumang pagkatao. Yeah, John chapter 2, 23 hanggang 25. Juan Kabanatang 2, 22 hanggang 25. O 22 ba, sir? Yeah, 23 hanggang 25. 23 hanggang 25. Nang siya ngayon nasa Jerusalem ng Pasko, sa loob ng panahon ng kapistahan, ay marami ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Pagkakita ng kanyang mga tanda na ginawa. Datapat si Jesus sa kanyang sarili ay hindi rin nagtiwala sa kanila sapagkat nakikilala niya ang lahat ng mga tao. Sapagkat hindi niya kinakailangan ng sino man ay magpatotoo tungkol sa tao, sapagkat nalalaman nga niya ang isinasaloob ng tao. Yeah, Jesus Christ came to wedding house. Alam natin na si Jesus ay naparoon sa isang kasalan. But there's no the wine, diba? That's why Jesus changed from water to wine. Pero wala na po noong alak sila, kaya naman mula sa tubig ay ginawang alak ng ating Panginoon. Yeah, if there's no wine in the wedding place, that is not wedding, normal wedding. Sapagkat hindi magiging magandang isang kasalan kung maubusan ng alak. Yeah. For the wedding, diba? Into the wedding, we need blood of Jesus Christ. Ibig sabihin, para tayo makasama doon sa kasalan, ay kailangan natin ng dugo ni Jesucristo. Yeah, that's why in the wedding house, wedding place, Jesus Christ changed water to wine. Yan ang dahilan kung bakit sa kasalan ay pinalitaan ng ating Panginoon Jesus ang tubig na naging alak. And then they saw signs and wonders from Jesus Christ. At nakita nila nga po yung tanda at kababalagan ng ating Panginoong Jesus. Yeah, but verse 24, but Jesus did not commit himself to them because he knew all men. Pero dapat si Jesus ay hindi nagtiwala sa kanila sapagkat alam niya ang lahat ng mga tao. Not one man, all the men. Jesus, as a God, he knows about all the men. Ibig sabihin nito, hindi lamang isang tao, kundi lahat ng tao ay kilala ng Diyos. And then 25, diba? No need anyone should testify of men. He don't need, but she don't need because he knew what was in man. Sa 25, sabi niya, hindi niya kinakailangan ng sino man ay magpatotoo tungkol sa tao sapagkat nalalaman nga niya ang sinasaloob ng tao. Jesus, he knew what was in the man, in the body. Ibig sabihin, alam ng Panginoon kung anong nasa katawan ng tao. Lucas chapter 9, Lucas 9, 52 hanggang 55. 52 hanggang 56. Okay, hanggang 56. 52 hanggang 56. 52 hanggang 56.
At nagsugo ng mga sugo sa unahan ng kanyang mukha. At nagsiyaw sila at nagsipasok sa isang nayon ng mga Samaritano upang siya'y ipaghanda. At hindi nila siya tinanggap sapagkat ang mukha niya ay anyong patungo sa Jerusalem. Nang makita ito ng mga alagad niyang si Santiago at si Juan, ay nangagsabi, Panginoon, ibig mo baga magpababa tayo ng apoy mula sa langit at sila'y pugnawin. Datapwat lumingon siya, sila'y pinagwikaan. At sila'y nagsiparoon sa ibang nayon. Now, Jesus and disciples going to Jerusalem, but in the Samaritans' place, they did not accept them. Ang Panginoon at ang kanyang mga alagad ay papunta doon sa Samaritan, Samaria, pero hindi sila tinanggap ng mga taga-Jerusalem. That's why Apostle James and John really angry to them. Kaya naman nagalit po si Santiago at si Juan. And then they said, no, do you want us to command fire came down from heaven and consumed them all like as Elijah? Kaya naman sinabi nila na, Panginoon, ibig mo baga magpababa tayo ng apoy mula sa langit? Katulad ng kay Elias. We have same mind sometimes. Also we have same mind. Alam ko po na bawat sa po sa atin ay katulad din ng ganitong klaseng kaisipan. Like I said, so many times again visiting some house, but they are not accept Jesus Christ. Maraming beses na tayo po'y pumaparoon sa iba't ibang tahanan para tanggapin si Kristo pero ayaw nila. Especially many Filipinos said, yes, but not come to church. Maaari nga po na kapag inimbitahan natin ng mga Pilipino, sasabihin nila, sige, pupunta ako pero hindi. But how about in our mind? Maybe you see next time, maybe you will be judged. At sa sobrang lungkot ng bawat sa atin, sinasabi natin na kapag talaga darating ang araw, hahatulan din kayo. We also say, because when Jesus can come again, all the people will see the glory of God from Jesus Christ. Alam po natin na sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesus, makikita ng lahat ng kalwalatiang na kay Yesu Kristo. Bible said about the water covered the sea face, the water covered like as the water covered sea face. All the men, they saw glory of Jesus, glory of God, and they understand really Jesus is true God. Kung paano nga po na nababalot ng tubig ang karagatan, ganun din naman po ng lahat ng mga tao ay makikita yung kalwalatian ng Diyos, ang kalwalatian ni Kristo. That's why in my mind, there's some mind, maybe next time you will see, if you are not believing Jesus, you will see glory of God and then you will repent. Kaya naman kapag ako ay nagbahagi ng salita ng Diyos at hindi nila tinatanggap, nasasabi ko sa aking sarili, darating ang araw, makikita nyo rin yung mga bagay na inyong ginawa. Now, James and John, they believe in Jesus as a God. At alam natin na si Juan, na si Santiago ay naniniwala na si Jesus ay Diyos. But did not accept Jesus. They did not accept Jesus. Pero yung mga tao hindi tinanggap si Jesus. That's why they very, very angry with the old man and then asking Jesus, please let me allow. And came down from the fire came down from heaven and then destroyed all the men. Kaya naman mula doon sa galit sa kanilang lumang pagkatao ay tinanong nila ang Panginoon, Panginoon, ibig ko baga magpababa tayo ng apoy upang pugnawin ang mga taong ito? And then Jesus turned and really angry, rebuked them. Do you don't know what manner of spirit you are of? At lumingon siya at sila'y pinagwikaan at sinabing hindi nyo nalalaman ang inyong iniisip. Spirit, really spirit. All the men, the same, there's spirit, devil spirit. Ibig sabihin na meron talagang ibang kakaibang spirito sa mga tao. There's devil spirit, different Holy Spirit, not Holy Spirit. Devil spirit stay our body. Pero dito makita natin na meron talagang ibang klaseng spirito na nananahan sa mga tao, hindi banal na spirito. I think this is shown and teaches in the Genesis chapter 3. At maaaring ito yung sinasabi po doon sa Genesis kabanatang 3 na tinik at bawal. Spirit, really spirit, different spirit stay our body. Ibang klaseng spirito ang nananahan sa ating mga katawan. That's why God asking to us died on the cross with your simple body. Kaya naman ang inaasyahan ng sa atin ng Panginoon ay mamatay doon sa krus kasama ng ating makasalanang katawan. Because without your simple body died on the cross, there's no rejection of the
your body. Sapagkat maliban po na mamatay ang ating dati ang pagkatao kasama ng ating makasalanang katawan doon sa krus, wala tayong muling pagkabuhay. Yeah, Genesis chapter 3, 20-21. Genesis 3:21. 20:21. At pinangalanla na lalaki ng lahat ng mga hayop at ang mga ibon sa himpapawid at bawat ganit sa para. Tatapat sa lalaki ay walang masumpungang maging katulong niya. At inulugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang ibing ang lalaki at siya'y natulog at kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang at pinaghilom ang laman ng langit. After God explained to Adam and Eva, the woman's offspring will come and destroy, judge the devil. Di po ba matapos nga po noon ay pinaliwanag sa kanila na darating yung binhi ng babae na siyang dudurog sa ulo ng Yeah, diabo. that's why Adam said to his wife Eve, she was the mother of the all living. At sinabi doon na si Eva ang magiging ina ng laksang katauhan. Yeah, Adam, he believed in God's promise, diba? Alam niyo po, alam ni Adan yung pangako ng Diyos. Yeah, time come, Messiah will come through woman's body. Na kung saan ang lahat ay darating mula sa katawan ng isang That's babae. why he said, woman, Eve, especially Eve, all the woman, you are the mother of the all living, all the men can save because of you. Na lahat ng mga babae magiging ina ng lahat ng nabubuhay. Sa pamamagitan nito ay sila yung lahat ay maliligtas. Yeah, because Adam and Eve, they believe in God's promise. Bakit? Sapagkat naniniwala si Adan at si Eva sa pangako ng Panginoon. That's what verse 21, diba? For the Adam and wife Eve, God made tunic of the skin and clothed them. Kaya naman doon sa 21, ang Panginoong Diyos, si Adan at ang kanyang asawa na ginawa ng Panginoong Diyos, si Adan at ang kanyang asawa ng kasutong balat. What kind of animal's skin? Ano pong klase ng balat ng hayop? Of course, the lamb, diba? Lamb, sheep, God killed the young lamb and then get the skin and make their clothes. Ito po'y balat ng kordero na kung saan sa pamagitan ng balat na iyon ay ginawang kasuotan ng Diyos para sa kanila. This is the salvation of Adam and Eve. At ito po'y patungkol sa kaligtasan ni Adan at Eva. God explained to them, the Messiah, Christ will come through woman's body, and then He died on the cross, like a lamb. Na yung Kristo at Mesiyas ay darating sa pamagitan ng katawan ng babae na siyang magiging batang kordero. That's why we need to wedding clothes into the wedding place and into heaven. Kaya naman kinakailangan natin ang damit pang kasalan upang makapasok doon sa kaharian ng Diyos at sa kasalan. God killed the young lamb and then He made the salvation of the tunic of the salvation of Adam and Eva. Pinatay mismo ng Diyos yung kordero na yon upang sa pamagitan ng balat noon ay maging kasuotan ng taong kanyang nilalang. Hallelujah. Amen. Really, God is good. Napakabuti ng Diyos. Because from first time, God created us in His love. Ibig sabihin lamang nito na simula pa lamang ay nilikha na tayo ng Diyos ayon sa kanyang pag-ibig. That's why before I told you, surely you will die. If you eat this fruit, surely you die. Means, if you eat this fruit, not only you, Christ will die. Sinabi mismo ng ating Panginoon na kung kakanin niyo ang bunga na yan, ipinagbabawal sa inyo, tiyak na kayo mamamatay. Hindi lamang kayo, kundi ibig sabihin nito ay ipinapaliwanag niyang mamamatay din si Kristo. First time, the Eve eat the fruit, eat the fruit. And then, she said to Adam, you just eat. And Adam is died. Ang unang kumain nito ay si Eva. Ngunit binigyan niya rin ang kanyang asawang lalaking si Adan. Sinabi niya, kainin mo ito at kinain niya. Woman, the Eve first eat and die. And then Adam, he knows about the problem. If he eat the fruit, he'll die. Ang unang kumain nito ay ang babae at siya'y namatay. At alam din ni Adan kung ito'y kakanin niya, siya'y mamamatay. But he has no choice. There's no other way because they are one man, one body. Pero dahil nga po isa na lamang sila, isang katawan, wala siyang magagawa kundi kainin ito. When wife Eve died, also husband Adam died. Ibig sabihin, kung mamamatay yung babaeng si Eva, kailangan ding mamatay si Adan. When first man Adam died, last Adam, Jesus, also died
in the Garden of Eden. At sa pamamagitan din po ng kamatayan ni Adan, namatay din ang huling Adan doon Yeah. sa hardin ng Eden. Only just 2,000 years ago, nearly came to this earth and died on the cross. At 2,000 taon pa lamang nakalipas ang siya'y pumarito upang mamatay sa krus. Yeah, because from first time, God created us His image and likeness. We came out from Christ Jesus. Sapagat sa pasimula pa lamang, inilikha niya na tayo ayon sa kanyang wangis at larawan, kaya naman tayo nanggaling mismo kay Jesucristo. Genesis chapter 2, the Adam, shadow of the Jesus Christ. Genesis kabanatang 2, si Adan ay nagbibistulang anino ni Jesucristo. And then wife, Eve, he was a shadow of the body of Christ, church. Samantalang si Eva naman ay naging anino ng katawan ni Kristo o ng iglesia. Yeah, that's why Ephesians chapter 5, diba? We are flesh and bone of Jesus Christ. Kaya ba doon sa Efeso kabanatang 5, sinabi niya tayo kanyang laman ng kanyang laman at buto ng kanyang buto. And really thanks God because God is good. At nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat siya ay mabuti. Okay, Genesis chapter 2, chapter 4, finally, somehow we can understand about old man. Genesis kabanatang 4, Genesis chapter 4, verse 2, this brother Cain and Abel, they worship to God with their sacrifice. sa talatang 2 ay pinapaliwanag ng kung saan naghain si Abel at si Cain para sa Diyos. Yeah. But Abel killed the sheep and then get blood, worship to God. Ang ginawa po ni Abel ay nagpatay po siya ng kanyang mula sa kanyang kawan ng isang tupa at ibinahagi sa Panginoon. Yeah, because Abel, he was the priest, he was the prophet. He was the prophet, and then he understand gospel of the cross about the Jesus Christ died. Sapagat si Abel ay isang propeta ng Diyos, kaya naman naunawaan niya po yung tungkol sa pagdating ng Kristo at doon sa kordero ng Diyos. This is our salvation, diba? Salvation only belong to Jesus Christ, not us. Ibig sabihin lamang nito, ito po'y tungkol sa atin na kung saan ang kaligtasan ay galing lamang kay Kristo at walang galing sa atin. Yeah, but problem is today, you want to save by ourselves. Pero sa kasalukuyan, ito ang nagiging problema sapagkat ang nais po natin at hangarin ay maligtas tayo sa pamagitan ng ating sarili. Only just last month when I stay in Korea, my mother said, yeah, I can go to heaven. At sa aking pananatili nga sa Korea, nung ako'y napunta roon, sinabi ng nanay ko na ako'y nakakasigurado makapunta sa langit. Why? You know why? Because she said, I offer to God tithes and then attending worship service. Alam niyo kung bakit? Sapagkat nagbibigay naman daw siya ng ikapu at dumadalo sa pananambahan. Yeah. There's no Jesus, but there's no blood of Jesus Christ. Pero walang taglay ng dugo ni Jesucristo. Yeah. But she does not understand her old self, old man, diba? Pero dahil nga po hindi niya pa naiintindihan yung kanyang lumang pagkatao, On just her old man offer to God tithes and then come to church. ang ginagawa lamang po ng kanyang lumang pagkatao ay dumadalo sa iglesia at nagbibigay ng ikapu. Already I told you, her offering is not perfect. Only just monthly, like I said, 1,000 pesos, only 1,000 pesos. Maari ang kanyang kaloob ay hindi naman talaga ganap sapagkat kapag siya ay nagbibigay ng kaloob sa Panginoon, 1,000 piso kada buwan. But if she perfectly offer to God tithes, she needs maybe 2,000, 3,000 pesos. Pero kung talagang magbibigay siya ng ikapu dapat ng totoo sa Panginoon sa loob ng isang buwan, kailangan 2,000 hanggang 3,000 dapat. Yeah, but she doesn't like to offer to God full offering, full tithes. Pero ayaw niya magbigay ng buo ng kanyang ikapu at kaloob sa Panginoon. Yeah, that's why she offered to God tithes, but not all, only make it 50%. Kaya nagbibigay man siya ng kaloob o ikapu sa Panginoon pero kalahati lang. And then herself to herself, I am offered to God tithes. Maybe also members, they know, they understand, my mother is good believer, offered to God tithes. Kaya nga po hindi lamang ang aking ina, kundi maging ang kanyang mga kapatiran sa loob ng iglesia, alam nila kung paano ito'y nagbibigay ng ikapu. Yeah, there's no Jesus, no blood of Jesus Christ. Pero wala doon si Kristo at wala doon ang dugo ni Jesus. Cain also saying, he sacrificed to God by self. Si Cain din naman ay nagkaloob sa Panginoon pero sa pagitan ng kanyang sarili. She became farmer, diba? Farmer, and then planting something, and then get
fruit and offer to God. At dahil po siya isang magsasaka, lahat po ng kanyang mga inani, mula sa kanyang inani, ay doon siya nagbigay para sa Yeah, Panginoon. maybe Cain said to God, God, I love you. That's why I so much work for you, and then this first fruit get an offer to you. Maaari sinabi ni Cain sa Panginoon, Panginoon, alam mo kung gaano kita kamahal, kaya naman tanggapin mo lahat ng itong mula sa aking mga ani. Yeah, that's why maybe God, he thought, I am a good believer, and then God will accept my offering. Kaya naman sinasabi siguro sa sarili ni Cain, mahusay akong mananampalataya, kaya tatanggapin ng Diyos ang aking mga hain. Yeah, but problem is his own strong self-diva old man. Pero alam natin kung anong umiiral kay Cain ay ang kanyang lumang But pagkakataon. Abel, he understand about the gospel of cross, Jesus Christ. Pero samantalang si Abel ay naunawaan niya yung tungkol sa mabuting balita ng krus ni Kristo. Time come, the Messiah will come and he will die on the cross, and then by his blood, I'll offer to God. I'll come to God. Na darating ang Mesiyas at mamamatay doon sa krus at sa pamamagitan ng kanyang dugo, sa pamamagitan niya ay doon ako maghahandog sa kanya. And then Cain, after very angry to his brother Abel and killed. Kaya naman nagalit si Cain sa kanya dahil sa inggit kay Abel, kaya naman ito'y kanyang We pinatay. have no time, that's why Genesis chapter 4, you check the Bible. Okay, just Luke chapter 11, 50-51. Lucas pa, sir? Yeah, Lucas chapter 11. Lucas 11, 50 hanggang 51. Upang hingin sa langit ito ang dugo ng lahat ng mga propeta na binubo buhat ng itatagang sanlibutan, mula sa dugo ni Abel hanggang sa dugo ni Zacarias na pinatay sa pagitan ng dambana at ng santuario. Oo, sinasabi ko sa inyo na ito'y hihingin sa lahing ito. Yeah, now Jesus said about blood of the old prophet. Dito po ay binabanggit ni Jesucristo ang tungkol sa dugo ng mga propeta. Yeah, now he said blood of Abel means Abel also he was a prophet. Kaya magiging maliwanag dito ang patungkol kay Abel sapagkat siya isang propeta. Yeah, but in the Bible there's no mention about this one in the Genesis. But Jesus and then all the disciples, they understand about Abel's faith. Maari nga po na ito hindi binanggit doon sa aklat ng Genesis, pero batid ng mga alagad ng Panginoon at ni Jesucristo na si Abel ay isang propeta. Matthew chapter 23, verse 34-35. Mateo 23, 34 hanggang 35. Kaya't narito, sinusugo ko sa inyo ang mga propeta at ang mga pantas na lalaki at mga skriba at ang mga iba sa kanila iyong papatayin at ipapako sa krus at ang iba sa kanila ay inyong hahampasin sa inyong mga sinagoga at sila inyong pag-uusigin sa bayan-bayan upang mabubuo sa inyo ang lahat ng mga matuwid na dugo na nabuhos sa ibabaw ng lupa. Buhat sa dugo ng matuwid na si Abel hanggang sa dugo ng Zacarias na anak ni Barakias na pinatay ninyo sa pagitan ng santuario at ng dambana. Jesus said about the blood of not just Abel. Abel, he was not just one. Dito makita natin yung binanggit ng ating Panginoon yung dugo ng matuwid na si Abel. Yeah, because he believed in blood of Jesus Christ. Sapagkat alam kong naniniwala siya sa dugo ni Jesucristo. Of course, he did not know about name of Jesus, but he believed time come, Christ, the Messiah, will come and shed blood. That's why through this faith, through this pananampalataya, I worship to you. Maaari nga po ng panahon yun na hindi niya pa alam ang tungkol sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, pero naniniwala siya na darating ang araw na dadating ang Mesiyas, ang Kristo, upang mamatay siya sa krus. Ito ang kanyang pinapanaligan. And then Genesis chapter 4, verse 11, now finally God cursed Cain, the brother Abel. Genesis 4:11 ay naroon yung tinatawag na pagsumpa ng Diyos kay Cain. So now you are cursed from the earth, the erech, and then brother's blood from your hand. Na siya po ay naisumpa mula doon sa lugar ng lupa, sa erech, dahil doon sa dugo na kanyang pinatay na kanyang kapatid. And then verse 14, di ba? Okay, sabay-sabay tayo. 14, narito, iyong itinataboy ngayon mula sa ibabaw ng lupa at iyong harapan ay matatago ako. Ako'y magiging palaboy at hampas lupa at mangyayari na sino ang makasumpong sa akin ay papatayin ako. Yeah, surely you have driven me out
this day from the face of the ground. What's the ground? Original word is Adama, Adama. Sinabi niya dito, itataboy ngayon ako mula sa ibabaw ng lupa. Yung ibabaw ng lupa dito sa original na salin ay Adama. Yeah. Before Adam and Eva commissioned to God, they were in the holy place, apart. Kaya nga po, bago po nagkasala si Adan at si Eva, ay nandun po sila sa halamanan na kung tinatawag na apar. Yeah, but after commission to God, from Adam, all the Adam family stay in the Adama temple courts. Pero pagkatapos nga po sila na nagkasala, sila po ay nanatili doon sa tinatawag na lugar ng Adama o yung lugar na labas ng templo. Yeah, that's why Cain, he understand, he'll be driven out from the Adama. Kaya nga po alam din ni Cain na siya po ay may tataboy mula doon sa Adama. And then on the earth, diba, Erech, finally he understand, he'll stay in the Erech, outside of the God's temple. At doon na unawa niya mabuti na siya ay maitatapon doon sa Erech na kung saan labas na mismo ng templo. And verse 16, sabay-sabay. This is sa east, at umalis si Cain sa harapan ng Panginoon at tumahan sa lupain ng Nod sa silanganan ng Eden. Yeah. Finally, the Cain went out from the face of the prince of the road, from the God's tabernacle. Sinabi niya dito, siya'y tumahan sa lupain ng Nod. And then finally he dwelt in the land of the road of the east of the Eden, Erech. At ito po yung silanganan ng Eden na tinatawag na Erech. You check in the Bible, tabernacle, diba? Old Testament tabernacle gate, side of the gate is east side. Nabasa natin kanina na ang tabernakulo ay tinatayo at ang kanyang pintuan ay laging nasa silangan. Yeah, what is the east outside the temple? That is Erech in the world. At alam niyo po ba na yung silangan na yon na bahagi po ng tabernakulo ay tinatawag na Erech? At yung Erech na yon sa kasalukuyan ay tinatawag na sanlibutan. Eden, it was heaven, diba? God's place, God's house. Na kung saan yung Eden ay tinatawag na kalangitan o bahay ng Diyos. And then when God created Adam and Eve, nearly bless him. That's why they stay in the holy place. Apart. At dahil nga po sila ay pinagpala ng Diyos, sila po ay nananatili doon sa presensya o doon sa tinatawag na bahay ng ating Panginoon o doon sa apart. Apart, thus is between heaven and earth. In the air. Ibig sabihin, dito po yung tinatawag na pagitan ng langit at ng lupa, ng tinatawag na kalawakan. That's why we can understand, first time God created Adam and Eva as a priest. Worship to God in the holy place. Kaya naman sa unang pagkakataon pa lamang ay nilikha ng Diyos si Adan at si Eva bilang saserdote na maglilingkod sa dakong banal. Yeah, but after commission to God, they driven out from the holy place to temple court. Pero mula doon sa kanilang lugar na paglilingkuran ng Diyos ay itinaboy sila sa labas ng tabernakulo. But problem is Cain, after he killed his brother, full of the devil, finally, he nearly separate from God. Samantalang si Cain, matapos niyang patayin ang kanyang kapatid, siya po'y napuspos ng spirito ng diablo. Yeah, because God nearly understand, nearly Adam, at the time, he belonged to devil, nearly devil's son, become devil's son. Sapagkat naunawaan mismo ng Diyos sa si Adan, sa pagkatapos siyang magkasala, ay naging anak ng diablo. Why? Because God already warning to Cain, diba? Why you want to kill your brother Abel? Why sin crouching over you and your door all the time? Diba naroon yung pag-aalala ng Diyos kay Cain na kung saan bakit niya binabalak na patayin ang kanyang kapatid na si Abel. Kaya naman yung kasalanan iyon ay parang nasa pintuan na kumakatok sa kanya. Full of the devil's mind, devil's spirit, he killed his brother. Ibig sabihin, naroon yung kapuspusan ng kaisipan ng diablo sa kanya, kaya naman naisipan niyang patayin ang kanyang That's why God not allowed to he stay in the God's tabernacle, God's place, and outside the temple Erech. Yan ang dahilan kung bakit hindi siya inaya ng Diyos na manatili sa templo ng Diyos at itinapon siya doon sa Erech. I want to, and then you understand about the old man, and then about the also world in the world. Ang hinahangad ko sa inyo ngayon ay maunawaan natin mabuti ang tungkol sa ating lumang pagkatao at sa sanlibutan. Yeah, even though the Adama, the place of the
ground of the temple, that is God's place. Alam natin na yung Adama na yon, ito po'y nananatili pa rin na bahagi ng templo ng Diyos at bahagi ng lupain ng Diyos. Only God's people, God's children can stay in the God's tabernacle. At doon sa tabernakulong yon, ang pwede lang manatili ay ang bayan ng Diyos at ang mga anak ng Diyos. Yeah, but this Cain's family, they cannot stay in the tabernacle, outside the tabernacle. Pero ang pamilya ni Cain at si Cain hindi na pwedeng manatili pa doon sa tabernakulo ng Diyos. And then verse 17, Cain, he built a city, called name of the city after the name of his son Enoch. At sa 17, at nakilala ni Cain ang kanyang asawa at siya'y naglihi at ipinanganak si Enoch at nagtayo siya ng isang bayang pinangalanan niyang Enoch. Yes, strong, more strong his old man. That's why only he working for his family, his son, not God. At dahil nga po namumuhay sa kanya yung kanyang matinding lumang pagkatao, kaya naman siya'y nagnanais na mabuhay para lamang sa kanyang sariling pamilya. Only myself, only my family. That is our old man. Ang iniisip lamang niya, katulad natin, sa ating lumang pagkatao, ang ating sarili at ang ating pamilya. Even though no sorry mind to his brother Abel. Kaya nga po, wala po siyang pagnanasa na magkaroon ng pagsisisi sa ginawa niya sa kanyang kapatid na si Abel. And then from Cain's family, the world starting from Cain's family. At mula doon sa pamilya ni Cain ay nagsimula na ang sanlibutan. Yeah, verse 20, diba? Because from Cain's family, the worldly music starting from the family. Kaya naman nagumpisa na po yung tinatawag na mga tugtuging makasanlibutan. He was the part of all those who play the harp and flute. Si David, musician, diba? Na siya'y naging magulang ng lahat ng tumutugtog ng alpa at ng flauta. Yeah, you see, that's why today Catholic Church, they have really strong musician. Kaya nga po, they are so much depend on the music. Kaya nga po sa kasalukuyan, di ba, ang mga Katoliko ay nawiwili sa mga tugtugin. Also, even though in the world, nearly all the time, even the young men, they like to sing song, only worldly songs. At sa sanlibutan, alam natin na kung saan, kahit mga kabataan, nawiwili sa mga makasanlibutang awitin. Yeah, you see, old men, this is our old men, our old men want to sing worldly songs. Ibig sabihin, ang lumang pagkatao natin, nilalayo niya na kumawit ng mga makasanlibutang awitin. Cain's family, the old men, they make music. They become musicians. At alam niyo po ba, ang gumawa ng mga makasanlibutang awitin ay ang pamilya ni Cain. Why you are singing song? For myself, for us. Oh, dancing and really good for me. At alam natin kung bakit tayo maawit ay para mabigyan ng kasiyahan ng ating sarili. And then verse 24 and 22, after when they stay in the outside of temple, become worldly men, they made weapons and then some instruments, diba? At matapos silang manatili po doon sa sanlibutan, sabi doon dahil sa kanilang lumang pagkatao, natutunan nilang gumawa ng mga kagamitang patalin. Yeah, not only this one, all these kinds family, after separate from God, diba? They are old men making hole in the world. Hindi lamang ito, kundi magkatapos po na manatili sa sanlibutan ng pamilya ni Cain, ay gumawa sila ng mga bagay na masama sa sanlibutan. How about God's people, God's children in the Bible? Abraham's family, Israel people, they become shepherd. Sapagkat alam naman natin na yung mga bayan ng Diyos, anong nangyari sa kanila? Sila po'y naging pastor. Yeah, they don't like to belong to the world. That's why they are moved to place, and then only take care of sheep. At dahil nga po sila po'y hindi naglalayo na manatili sa sanlibutan, kaya naman sila po ay wala pong permanenteng lugar at ang hininais po nila ay mag-alaga lamang ng kawan. And then verse 23, chapter 4, 23, one descendant of the Cain killed his own son. At mula doon sa 23 ay makita natin na mula sa lahi ni Cain, ang kanya pinatay niya mismo yung kanyang anak. Yeah, last time we saw other books. Okay. And then Genesis chapter 5. Genesis 5, 1 to 3. 1 hanggang 3. Ito ang aklat ng lahi ni Adam. Nang araw na lalangin ng Diyos ang tao, sa wangis ng Diyos ay siya'y nilalang. Lalaki at babae silang nilalang.
At sila'y binasbasan at tinawag na Adam ang kanilang pangalan ng araw na sila'y lalangin. At nabuhay si Adam ng 130 taon. At nagkaanak ng isang lalaking kanyang wangis na hawig ng kanyang larawan at tinawag ang kanyang pangalan na Seth. Thanks God, because God created us according to His image and likeness. Dito ay sinabi dito, nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat nilalang tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis at larawan. But Adam and his son, second son Abel, they try to recover image of God, the likeness of God. Kung paanong si Adan at ang kanyang anak na si Abel ay gusto po nilang muling papanumbalikin yung imahe o yung larawan ng But Diyos. old man of the Cain killed his brother Abel. Samantalang itong si Cain na punong-puno ng kanyang lumang pagkatao ay pinatay po yung kanyang And then kapatid. verse 3, finally, Adam, he got a son in his own likeness, after his image, and named Seth. Pagkatapos noon sa 3, matapos noon ay nagkaroon muli ng anak si Adan ayon sa kanyang wangis at larawan at tinawag niyang pangalang Seth. Finally, Adam and Eve get new son, third son, Seth, but his son belonged to God. Ibig sabihin, nagkaroon sila ng tinatawag na pangatlong anak. Sa wakas, itong kanilang pangatlong anak ay naging kabilang sa Diyos. We can understand 100% this Seth also believing in Christ, blood of Jesus Christ. At masasabi natin itong si Seth ay naniniwala sa dugo ni Kristo. That's why according to his own likeness and then image, he got son, new son, and then named Seth. Kaya naman ayon sa kanyang katwiran at ayon sa kanyang larawan, ay pinangalan lang niya yung kanyang pangatlong anak na Seth. Okay, on this, some more please, Genesis chapter 6. Genesis kabanatang 6. Verse 1 to verse 3. 1 hanggang 3. At nangyari nang magpasimula na dumami ang mga tao sa balat ng lupa at nangagkaanak ng mga babae na nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao. At sila'y nangagsikuha ng kanyang asawa sa lahat ng kanyang pinili. At sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi makikipagkunyagi sa tao magpakailanman, sapagkat siya may laman. Gayon ba ay magiging 120 taon ang kanyang mga araw. I think this son of man, they descend of the Adam and Seth. Masasabi nga po natin at sa aking paunawa na itong mga tinutukoy na anak ng Diyos dito ay mga lahi ni Adan at ni Seth. But the daughters of men, they came from old man Adam. Samantalang yung mga anak ng babae dito ay kumakatawan naman doon sa lumang Adan. But problem is after they married, how about they also commissioned to God. Pero ang problema nga po, sila po'y nakipag-asawa sa kanila, kaya naman sila po ay nagkasala sa Diyos. That's why verse 3, God said, my spirit shall not strive with man forever. That he is indeed become flesh. Kaya naman doon sa 3 ay sinabi niya ang aking spirito hindi na magkikipagpunyagi sa tao magpakailanman. Which means Adam and Seth, descendants, sons, they are not totally be flesh. Ibig sabihin, yung mga nagiging lahi ni Adan at Seth hindi na po magiging lubusang makalaman. Which means they understand about the old man, devil's spirit. That's why they are fighting with old man. Kaya naman naunawaan nila yung tinatawag na lumang pagkatao. Kaya naman mula sa kanilang lumang pagkatao ay nakikipaglaban ng kanilang spirito. But from time to time, when they married Cain's daughter, they follow to Cain's daughter, and then they also lost, they come back to old man. Pero ang naging problema nga po, itong mga anak ng Diyos na ito na tinuturing ay nakipag-asawa doon sa mga lahi ni Cain. Kaya naman ang ibig sabihin, yung kanilang naging lahi ay nanumbalik sa lumang pagkatao. That's why except Noah's family, all the men became flesh. Kaya nga po, maliban doon sa pamilya ni Noe, lahat ng mga tao ay naging makalaman. Spiritually, they separate from God. Ibig sabihin, sa spiritual ay humiwalay sila sa Diyos. And then the soul, but there's soul, but there's no word of God, there's no God, there's no blood of Messiah.
Maaari silang nagtataglay ng kaluluwa, pero ang kanilang kaluluwa ay walang taglay na salita ng Diyos at wala po doon yung Mesiyas. And then all the time, their body stay in the heritage in the world. They like worldly songs, worldly culture, everything worldly. Na kanyang katawan ay namuhay doon sa erets, doon sa salibutan. Kaya naman ang kanilang kinagigiliwan ay mga awiting makasalibutan o mga gawain makalaman. Jesus said, when I come back, that is same like as time of the Noah. At sinabi mismo ng ating Panginoon, sa aking pagparitong muli, ay ito'y magiging katulad sa panahon ni Noe. Jesus said, at the time, only just no mind about the God's judgment, only eat and marry, buy, and then something. Bago dumating ang ating Panginoon, ang mga tao ay magsasaya at walang ibang inisip kundi ang mga bagay na ukol sa laman at wala sa salita ng Diyos. It is problem become flesh. Iyan po ang magiging problema sa huling kapanahunan na magiging makalaman. What is flesh? There's devil spirit in our body. Pag sinabing makalaman, naroon ang spirito ng diablo sa ating katawan. That's why God asking us die on the cross. Iyan ang dahilan kung bakit ang hiniling sa atin ng Panginoon ay mamatay. Because there's no other way except died on the cross. Why? For the separate from the devil. Sapagkat walang ibang pamamaraan kundi ang kamatayan sa krus upang mahiwalay tayo sa diablo. Until died on the cross, Jesus Christ, this devil spirit in our body. Ibig sabihin, hanggang hindi namamatay ang ating lumang pagkatao sa krus, mananatili yung spirito ng diablo sa atin. That's why by the faith, we have to kill our simple body on the cross with our old Pero man. sa pamamagitan ng ating pananampalataya, ay kailangan patayin natin ang ating lumang pagkatao doon kasama ng ating makasalanang katawan. Old man is myself, my soul, myself. Ang lumang pagkatao natin ay tumutukoy sa ating sa ating sarili. That's why when we believe in Jesus Christ, first open our mind, our soul, and accept Jesus. Kaya naman sa ating unang pagkilala sa ating Panginoon ay binuksan natin yung ating kaisipan, ang ating kaluluwa upang tanggapin si Kristo. And you can understand why God judged all the people coming Noah, because they become flesh. Yan ang dahilan kung bakit maunawaan natin mabuti, kung bakit tinatulan ng Diyos ang lahat ng mga tao sa panahon ni Noe sapagkat sila'y naging makalaman. But problem is today, we also we have flesh, simple body, flesh. There's devil spirit. Nagiging problema nga lang sa kasalukuyan ngayon, itong tinataglay nating katawan, masamang makasalanang katawan ay nagtataglay ng spirito ng diablo. That's why through baptism, we have to kill our old man. That is our soul, old man. Pero mula doon sa ating bautismo sa tubig, ay pinatay na natin yung ating lumang pagkatao kasama ng ating makasalanang katawan. And then through water baptism, we have to kill our simple body for the resurrection. Yan ang dahilan kung bakit sa ating bautismo ay pinatay natin ang ating makasalanang katawan para sa ating muling pagkabuhay. You know, now young men, almost Christian young men, they don't like to follow Jesus Christ. They don't serve Jesus. Alam niyo po ba na karamihan ng mga kabataan ngayon ay ayaw sumunod kay Kristo? Because still they have a strong own self, and then they want to stay simple body. Sapagkat ang nananahan sa kanila isang makasalanang katawan at gusto nilang manahan sa masamang sanlibutan. You know, do you think you have faith? You have really true pananampalataya? Sa tingin niyo po ba na kayo po'y nagtataglay na ngayon ng tunay na pananampalataya? No, I think we have no faith. Sa tingin ko po ngayon, wala pa tayong pananampalataya. When I saw myself, I know today I have little faith, but people, no, there's no true faith. Sapagkat hanggang ngayon, maging pagtititignan ko ang aking sarili, maaaring mayroon akong pananampalataya pero napakaliit. Pero dati wala ako talagang pananampalataya. For example, if you understand, like Lotto, diba? Lotto. If you buy Lotto with 100,000 peso, maybe next time you can get $1 billion. Maybe you can buy all, diba? All. You can spend all the money for the buy Lotto. Halimbawa nga po sa Lotto, di po ba, kapag nagnasa tayo na tumaya ng Lotto, kung halimbawa po ito ay merong jackpot na 100,000, mas nanasain mo ulit na tumaya ng Lotto kung lalaki pa po yung magiging mapapanalunan. But you don't like to buy Lotto with all your money, the 100,000 peso. Pero alam ko po na hindi natin nanaisin na kung meron tayong 100,000 pesos ngayon, na hindi natin ibibili ng ticket lahat ng Lotto. Same. Today, all the believers, if you really believe God's promise and eternal life, we will get, we'll serve to it whole our life. Ganon din po tayong mga mananampalataya. Kung ang mapapanalunan po natin doon sa Lotto na yon ay buhay na walang hanggan, itataya natin ang lahat
para lamang makuha yun. But usually we don't like to follow Jesus. Pero halos karamihan sa atin ay hindi. I like myself, my dream. Sapagkat mas ininanais nating mahalin ang ating sarili. I want to be rich. Ang gusto natin yumaman. I want to be best man, important person in the company, high position. Ang ninanais natin ay mas mataas na posisyon doon sa mga kumpanya. I want to respect from others. Ang gusto ko ay kilalanin ako ng maraming tao. That is your old man. Yan po ay tumutukoy sa ating lumang There's pagkatao. no life, no Jesus Walang Christ. buhay, wala si Yesu Cristo. Time to time, please you understand what is your old man? Why you have to kill your old man? Unti-unti nating maunawaan lahat dito kung bakit di natin kailangan ating lumang pagkatao. Our old man belong to first man Adam. Ng ating lumang pagkatao ay kabilang sa unang Adan. More problems our simple body. At ang pinaka-problema natin ang ating makasalanang Because katawan. there's devil spirit in our body. Sa pagkataglay ng ating makasalanang katawan ng Diablo. We have to kill this, our old man, simple body on the cross is Jesus. Kaya naman kailangang mamatay at patayin natin ang ating lumang pagkatao kasama ng ating makasalanang katawan doon sa krus. Okay, let's shout 3 times, oh my soul, overcome all, let's pray. Oh my soul, overcome. At tayo po'y manalangin. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. And oh my soul, overcome. Ang maraming Diyos, muli nga po na kami po ay lumulunod sa harapan, Panginoon. Nagpapasalamat kami sapagkat panay naniniwalag mo sa amin. Ang alagaan na magawa namin ang mga sa kagihayag sa buhay ng mga sagasay. Nagpapasalamat kami sa kami, Panginoon, sapagkat ikaw ay naman sa susunod. Kami ay mapahalagaan namin ang kaligtasan ito na pinagkaloob sa amin. Mapahalagaan namin ito, Panginoong Diyos, at patuloy naming maunawaan, Panginoong God, ang kahalagaan, Panginoong Diyos, ng buhay na walang hanggan na hinahangad at inanasa mo para sa aming mga buhay. Ingatan mo kaming lagi, Panginoong Diyos. Hayaan mong lagi naming matutunan, Panginoong Diyos, na mapaglabanan ang lahat, Panginoong Diyos, ang gawa ng salibutan, bagyang makasanan ng katawan po namin, upang kami patuloy na makagawa ng mga maagay na ninanais mo at inanasa para sa aming mga buhay. Let the spirit of the devil be destroyed in our lives, O God, and help us to heal, O God, and help us, O Lord God, to die on the cross with you, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoong Diyos, na hindi mahayaan, na hindi kami manatili sa iyong mga salita, na hindi manatili ang katotohanan sa buhay ng bawat sa aming Panginoon. Patuloy kami lumalapit at nagpapakumbaba sa iyo. Hayaan mo, Panginoon, na ang aming mga buhay na ito ay maging karapat-dapat. Ang aming mga buhay na ito, O Diyos, ay laging sumusunod sa iyo. Hayaan mo, Panginoon, na mabuhay kami sa aming bagong pagkatao na ikaw, Panginoon Diyos, ang aming pananaligan. Alisin mang magawa ng laman, alisin mang magawa ng salibutan, alisin mang magawa, Panginoon Diyos, ng unang adan sa buhay ng mga sa amin. Hayaan mo na matutunan namin sundin ang lahat ng mga salita. Matutunan namin sundin ang lahat ng laki ng kalooban. Matutunan namin gawin ang lahat ng mga bagay na siya niloloko po para sa aming mga buhay. Fill us, O Lord God, with your word. Fill us in your word. Help us so to receive your word and remain in your word, Father God. Yan ang aming patuloy na linadalangin. Let all these words, O God, lahat ng mga salita na itinuro mo sa amin, lahat ng mga salita na siyang ipinahayag mo sa amin, ay manatili sa buhay ng bawat isa. Yan ang aming patuloy na idinadalangin at yan ang hinahangad namin gagawin mo sa aming mga buhay. Huwag mo kaming pababayaan, Panginoong Diyos. Huwag mo hayaan ng aming mga puso'y madaya. Huwag mo hayaan, Panginoong Diyos, ng aming mga isipan, Panginoong God, ay patuloy, Panginoong God, na maalipin ng mga bagay, Panginoong Diyos, na gumugulo sa aming mga paglilingkod at pananampalataya. Panginoong Diyos, help us to overcome. Let our soul overcome. Let our soul overcome. Let our soul overcome, Panginoong Diyos. Panginoon, papagtagumpay mo kami lagi. Kaya kung lagi namin maranasan na ang salita mo'y maghari ng lubusan sa buhay ng bawat isa. Huwag mo nga yan, Panginoong God, na mamuhay kami ayon sa mga bagay lamang na ninanasa ng aming mga laman o ninanasa ng aming mga kaisipang makasalibutan. Father God, help us to stay and remain, Father God, in your presence.
Kaya mo manatili kami, Ama, na sumusunod sa lahat ng mga bagay na niloloob at hinahangat mo para sa aming mga buhay. Sa iyo lamang namin itinitiwala ang aming mga buhay na ito, Panginoon, sapagkat wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Tulungan mo kaming maging matagumpay, Panginoong Diyos. Tulungan mo kami maging matagumpay at maging karapat-dapat kami, Panginoong Diyos, na manatili, Panginoon, sa iyong presensya. Manatili kami sa iyong habag. Manatili kami sa iyong biyaya. Pahalagaan namin ang kaligtasan na ipinagkaloob sa amin. Pahalagaan namin ang pag-ibig mo, Panginoong Diyos, na patuloy mong ipinaranas sa buhay ng bawat isa. Kaya naman patuloy kami, Panginoong God, na lumuluhod sa aming mga panalangin. Panginoong Diyos, hayaan mo, Ama, na pangunahan mo ang iyong mga anak. Pangunahan mo kami na namang ang manggagawa. Pangunahan mo kami na itinatayo, Panginoong Diyos, para sa iyong gawain. At hayaan mo, ikaw lamang ang madakilan namin. Ikaw lamang, O Diyos, ang lagi naming mapapurihan. Ikaw lamang ang Lord, Diyos, na lagi naming paglingkuran. At sa iyo lamang namin ipagkakatiwala ang lahat. At nananangan kami sa iyong mga pangako. At mananangan kami sa iyong mga salita. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain. Kailangan namin sa araw na ito. At patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa maigpit na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Magkita-kita po tayo ng 7 o'clock. Magluto na po tayo ng ating hapunan.